Muli po, magandang hapon po sa lahat at isang pribilehyo po ang tumayo sa inyong harapan upang mangaral ng kanyang salita. Kaya sa oras pong ito, bago po tayo magsimula, tayo muna ay dumako sa panalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nawa po, sa inyo po namin hinihingi ang inyo pong pangunguna sa pananambahan po ngayong hapon. Ang dalangin namin, O Diyos, ay malayang mangusap ang mga salita mo, O Diyos, sa lahat sa amin at patuloy na lalo ka pang makilala namin at mapapurihan maluwalhati ka, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Kamakailan lang po, isang Pilipinang kababayan natin na OFW ang pinalaya sa matagal na pagkabilanggo sa ibang bansa. Kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan niya ay si Mary Jane Biloso, parang ganon ba yun? Pangalan nun, no? Sa lugar po yata, bansang Indonesia, kung hindi ako nagkakamali. So mahabagin ang bansang nasabi dahil sa wakas nakauwi na rin dito sa ating bansa ang OFW na matagal na nabilanggo. So mahabagin po yung bansang nagbigay ng kalayaan sa kanya. So usapin po ng kahabagan, dito po sa binasa ng ating pong scripture reading na si Kuya Daniel, sa talatang 19, kung inyo pong hawak ang inyong Biblia, at halos dyan po tayo kukuha ng lahat ng ipapaliwanag hanggat maaari, no? Sabi rito sa talatang 19, at kung paanong kinaawaan kanya. So yung kinahabagan at kinaawaan, iisa lang po ang gustong iparating. So dito natin kinuha ang ating topic. So ang ating topic, kung may nagsusulat, ang taong kinahabagan o kinaawaan ni Kristo. May dalawa tayong puntos na pag-aaralan. Una, ang kalagayan dati ng taong kinaawaan o kinahabagan ni Kristo. Ikalawa, kalagayan ng tao matapos na kinahabagan o kinaawaan ni Kristo. So pansinin muna natin talatang 1. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumatawid uli sa dagat ng Galilea, sa dako ng mga Geraseno. Ayon sa aklat ng Mateo, Kabanata 8, talatang 28, dalawa ang lalaking inaalihan o sinasapian ng demonyo. Ngunit isa lang ang isinulat ni Marcos. Kapag pinaghambing natin ang 4 na ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mapapansin nating hindi laging kumpleto yung kanilang pagkakasulat. Ngunit kapag pinaglakip-lakip nating pag-aralan ang mga ito, makikita natin ang buong larawan kung ano ang nangyari. So unang puntos, ang kalagayan dati ng taong kinahabagan o kinaawaan ni Kristo. Anong kalagayan dati ng taong kinahabagan o kinaawaan ni Jesucristo? Nasa kawalan ng pag-asa. Talatang 2 hanggang 5, kung sinusundan nyo sa pagbasa, nasa kawalan ng pag-asa. Kapag ang tao ay nawalan na ng pag-asa sa Diyos, lalo na kung walang pagkakilala kay Jesucristo, ito ang mangyayari. Iba na ang magpapatakbo sa buhay niya. Talatang 2, sabi rito, isang lalaki na may masamang espiritu. Masamang espiritu na ang magpapakilos
sa buhay niya. Ang masamang espiritu, ang nasa loob niyan ay ang demonyo, diablo o si Satanas. Magiging sunod-sunuran ang taong alipin ng masamang espiritu. Hindi siya makakalaya maliban kaawaan o kahabagan siya ng Panginoong Hesukristo. Sa talatang 3 hanggang 5, wala na siyang tamang katinuan. Patapon na ang buhay. Wala nang pagpapahalaga sa sarili. Mismong sarili niya, sinasaktan, sinusugatan. Talatang 5. Wala siyang katahimikan o kapayapaan sa buhay. Magulo ang buhay. Tumira na nga sa libingan o sa sementeryo, sigaw pa rin ng sigaw araw at gabi. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 8, talatang 27, sabi roon, matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit at hindi tumitira sa bahay kundi sa mga libingan. Ibig sabihin, inilalayo niya ang kanyang sarili sa karamihan, kawalan ng pag-asa. At wala na siyang kahihiyan. Hindi na nagdadamit. At ayaw niyang pinakikialaman. Talatang 7, sabi, ano ang pakialam mo sa akin? Hindi siya makapamuhay ng normal dahil siya ay alipin. Ganito ang ginagawa ng kaaway ni si Satanas sa lahat ng aalipinin niya. Nais niyang sirain ang buhay ng tao. Ayaw niyang maranasan ng tao ang masaganang buhay. Church, mga kapatid, ganito ang kalagayan ng taong hindi pa kinahabagan o hindi pa kinawaan ni Jesucristo. Mga taong wala pang pagkakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hinihikayat ang mga wala pang personal na relasyon o kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. Ito ang tamang pagkakataon na naririnig mo ang mensahe mula sa salita ng Diyos. Saan ka man naroroon, ikaw may naririto ngayon sa iyong kinauupuan, huwag nang magdalawang isip. Hingin mo sa Diyos na ikaw ay kaawan ng Panginoong Hesus na biyayaan ka rin ng kaligtasan. Church, mga kapatid, gaya ng lalaking kinaawaan, ganito rin tayo dati. Noong hindi pa tayo kinahabagan o kinawaan ni Kristo, hindi man tayo inaalian o sinasapihan ng demonyo na kasing dami ng batalyon, gamit sa ibang salin, batalyon. No? Pero aminin man natin o hindi, ang ang nagpapatakbo sa buhay natin noon ang masamang espiritu. Naalala ko tuloy, dati kapag umuwi ang isang asawang lalaki galing sa trabaho, pagbungad pa lang sa pintuan ng bahay, sinasalubong na siya ni Mrs. ng mainit. Mainit na ano? Mainit na, demonyo ka, lasing ka na naman. Huwag kang aakyat dito sa bahay. Diyan ka sa kalsada matulog. Demonyo ka. Sabay sarado ang pinto ng bahay. Huwag nyo nang itanong kung sino yun. Totoo, iba ang magpapatakbo ng buhay noon dati. Bilang patunay sa sinasabi ko, samahan ninyo ako sa aklat ng Efeso 2, 1 hanggang 5. Sabi rito, talatang 1, kayo noon, binabanggit noon, mga patay sa inyong mga kasalanan, pagsalangsang sa mga kasalanan.
talatang 2, na dati ninyong nilalakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa ng mga anak ng pagsuway. Si Satanas ang tinutukoy ni Apostol Pablo na pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Talatang 3, tayong lahat ay dating nabubuhay sa gitna ng mga ito. Sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ang pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. Hindi dapat ibigin, hindi dapat nahangkaawaan, ngunit dahil sa mayaman sa awa niya, kinahabagan ang mga Kristiyano. Talatang 4, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Talatang 5, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyayang kayo'y naligtas. Bilang patunay, mayaman sa awa ang Diyos. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig, hindi binanggit na maliit, hindi niya binanggit na pag-ibig lang, kundi malaking pag-ibig. Tayo'y kinaawaan, kinahabagan ng Diyos, matibay na patunay. Ang tanong natin ngayon, paano tinapos o winakasan ni Jesucristo ang pang-aalipin ng masamang espiritu sa lalaking pinahirapan? Ikalawang puntos na po. Kalagayan ng tao matapos kinahabagan ni Jesucristo, pinalaya ang lalaki sa kawalan ng pag-asa. Una, nasa kawalan ng pag-asa, ngayon pinalaya na siya. Talatang 6 hanggang 7. Ang pagkagulat ng mga demonyo. Ang sabi rito, talatang 6 hanggang 7, sabi, nang matanaw niya si Jesus at malayo, tumakbo siya at si Jesus ay kanyang sinamba. Siya ay sumigaw ng may malakas na tinig, ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Ipinakikiusap ko sa iyo, alang-alang sa Diyos, na huwag mo akong pahirapan. Alam ni Satanas na pahihirapan siya. Kilala niya ang Diyos. Siya po ay lumuhod pa at sumamba, pero hindi siya sumusunod sa Diyos. Yan po ang pagkakaiba ng mayroong Kristo at walang Kristo. Si Jesus ay nagsalita, talatang 8, sa masamang espiritu na nasa loob ng tao. Sa malaking takot, nagmamakaawa na hindi sila pahirapan ni Jesus. Ang pagmamakaawa ng mga demonyo, talatang 8 hanggang 13, humiling sila sa Panginoon. Ano yung hiniling nila? Ang mga demonyo ay humingi sila ng pahintulot na pumasok sa mga baboy. Nagpakilala pa ang masamang espiritu na marami kami. Lehiyon ang pangalan ko. Lehiyon, pangalan ng demonyo sa salitang Latin, sa imperyo ng Roma na salita nila noon. Ang ibig sabihin ng lehiyon, isang pangkat na binubuo ng 6,000 kawal. Dami, kaya kayang-kaya nilang lagutin yung tanikala kahit na sila ay iginagapos.
Hindi lang isa ang demonyo sa lalaking ito, kundi napakarami. Ang mga demonyo humingi ng pahintulot na pumasok sa mga baboy. Talatang 12. Pansinin, nakiusap sila kay Jesus. Ibig sabihin, ang mga demonyo man, nasa kontrol sila ng Panginoong Hesukristo. Hindi sinasadya habang kami ay naglalakbay diyan sa expressway. Nagulat nga ako doon sa mga kasama ko na ang pinag-uusapan nila ay masamang espiritu. Na keso ganito, na-experience nila yung nakakita. So hindi ako kumikibo dahil ito po ay ipinangaral ko po doon sa Kalumpit. Kaya ito na naman po, ipinapangaral na naman natin. No? Sa aklat ng Marcos, Kabanata 4, taas lang ng inyong Bible, talatang 39, Marcos chapter 4, talatang 39, maging ang kalikasan kontrol ng Panginoon. Sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Maging ang kalikasan, kontrol ng Diyos. Sa Job chapter 1 verse 9 hanggang 12, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, huwag mo lamang siyang pagbubuhatan ng iyong kamay. Kontrol ng Diyos. Ang pagkilos ni Satanas, limitado ang galaw niya. Ano ang resulta? Talatang 13. At siya'y kanyang pinahintulutan, ang mga masamang espiritu ay lumabas at pumasok sa mga baboy. Ang lalaki lumaya, nasa pagkaalipin ng demonyo. Sa wakas, nagwakas na din yung hirap niya. Talatang 8 sabi, sa isang salita ni Jesus, napalayas ang masamang espiritu. Nakalaya ang lalaki sa isang salita ni Jesus. Dito naman umangat ang kawalan ng paniniwala sa Diyos. Talatang 14 hanggang 17. Sabi rito, 14, ang sabi, ang mga nagpapakain sa kanila ay tumakas at ibinalita sa lungsod at sa mga nayon, kaya't nagdatingan ang mga tao upang tignan kung ano ang nangyari. Talatang 15, lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inaalihan ng mga demonyo na nakaupo roon na may damit at matino ang pag-iisip. Ang taong nagkaroon ng isang lihiyon at sila'y natakot. Talatang 16, at sinabi sa kanila ng mga nakakita rito kung anong nangyari sa inalihan ng mga demonyo at sa mga baboy. Talatang 17, sila'y nagpasimulang makiusap kay Jesus na lisanin ang puok nila. Kawalan ng paniniwala. No? Mapapansin dito na ang himala ay hindi garantiya na sasampalataya ang tao sa Diyos. Nakita na nila matino na, isip, may damit na. Pero nandun pa rin yung kawalan ng paniniwala sa Diyos. Kilos ng Diyos ang pagkakaroon ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga himala. Talatang 15, sabi rito, sila'y natakot. Natakot saan? Sabi rito, talatang 16, sinabi sa kanila ng mga nakakita. So, ibinalita nila. May mga nagmarites pa, ano pa. Talatang 17, sila'y nagpasimulang makiusap kay Jesus
na lisanin ang puok o lugar nila. Kung sa Diyos sila natakot, lalo sanang sa Diyos sila lalapit. Pero pinaalis nila ang Panginoon. Ibig sabihin, ang kanilang paniniwala, hindi pananampalataya. Dito lang, na karunungan lang. Di ba? Tayong lahat naman dati alam natin may Diyos. No? Alam natin na may Biblia. Alam natin, sabi nga, nagpo-prosesyon pa, di ba? Alam natin, pero hanggang dito lang. Magkaiba ang paniniwala sa pananampalataya. Ang paniniwala, dito lang. Pero ang pananampalataya, puso at isip, magkasama. Umangat ang kawalan ng paniniwala nila sa Diyos. Bakit nila pinalis si Jesus? Natakot sila. Bakit sila natakot? Marahil natakot sila na matulad ang mga kabuhayan nilang kabuhayan nilang mawala. Ito ang isa sa malapit na dahilan sa pangyayaring ito. Nakita nila, saan sila nakatingin? Nakatingin sila sa kabuhayan nila. Hindi sa ginawa ni Jesus sa lalaki. Baliwala sa kanila ang pagbabago ng lalaki. Church, mga kapatid, maraming tao ngayon ang natatakot. Saan sila natatakot? Natatakot sila na mawala ng kabuhayan o kayamanan. Hindi masama magkaroon ng kabuhayan, kayamanan, kung sentro si Jesus doon sa kabuhayan natin, sa buhay natin. Kaya, baliwala sa kanila si Jesus na siyang may control ng lahat ng bagay. Bababa lang kayo, talatang 21 hanggang 24. Ang Panginoon ang siyang bumuhay sa anak ni Jairo. Ibig sabihin, maging ang buhay, siya ang mayroong kapangyarihan na ibalik. Namatay na ibalik ang buhay. Siya ang magbibigay ng buhay. Pinagaling niya ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Tagal nun Maraming nag-aalala. Maraming nababalisa. Payo ng Mateo 6, talatang 26, sabi ng Panginoon, tignan niyo yung mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig. Ngunit pinapakain sila ng iyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Church, mga kapatid, nung likhain ang mga ibon, ang mga pananim, ang mga bundok, salita ng Diyos ang ginamit. Pero nung likhain ang tao, mismong kamay, ginamit niya at hiningahan pa niya. Church, mga kapatid, pababayaan ba tayo ng Diyos? Talatang 14 hanggang 16, ano ang mga nakita nila? Sabi rito, nakita nila ang inaalihan ng mga demonyo na nakaupo na roon, na may damit na at matino na ang pag-iisip. Nakakalungkot. Binaliwala lang nila si Jesus. Pinaalis na nila. Ipinagpalit nila si Jesus sa mga material na bagay. Church, mga kapatid, huwag nawang dumating sa atin na ipagpalit si Jesus at ang kanyang salita sa anumang yaman ng mundong ito. Huwag nawang dumating yon na ipagpalit natin siya na parang masaya na tayo dahil mayroon tayong mga ari-arian o yaman, pero pinabayaan na natin ang mga espiritual na bagay. Kung
kinaawaan o kinahabagan tayo ng Panginoon, magpapatuloy tayo, di ba? Di ba? Laban lang. Kung mayroong mga pinagdadaanan, laban lang. Sabi nga, fight the good fight. Matapos kinaawaan ni Jesus ang lalaki o kinahabagan, pinalaya sa masamang espiritu, talatang 18 hanggang 20, nakiusap kay Jesus na siya'y isama niya. Imbis na sabik niyang maunahin ang na makita ang kanyang pamilya na matagal na marahil na hindi nakakasama o nakikita sila, mas inuna niyang sumama o sumunod sa Panginoong Hesukristo. Anong ibig ipinapakita dito? Ibig sabihin, nag-iba na siya ng prioridad sa buhay. Isa na siyang bagong nilalang, 2 Corinthians 5:17. Ibig na niyang sumunod sa Panginoon para paglingkuran ang Panginoon. Church, mga kapatid, isa ba tayo sa kinahabagan, kinaawaan ng Panginoong Hesukristo? Kung isa tayo sa kinahabagan o kinaawaan ng Panginoong Hesukristo, ang prioridad natin sa buhay, sumunod at maglingkod sa Kanya. Yun dapat ang prioridad na natin sa buhay. Kamusta na ang dedikasyon o commitment natin sa pagsunod at sa paglilingkod natin sa Panginoon? Bilang kanyang kinahabagan, kinaawaan, pinalaya sa masasamang pamumuhay, tandaan, hindi lahat binigyan ng ganitong pribilehyo. Napakalaki ang Caloocan, napakalaki ang Quezon City, pero sipin nyo yung pumupunta lang sa church, bilang na bilang lang. Kaya hindi po lahat ay binigyan ng ganitong pribilehyo. At sa ating pagsunod upang maglingkod, mayroon tayong dapat halimbawang tularan kay Hesukristo. Siya ang gawing halimbawang tularan. Minsan maraming gustong sumunod o sumusunod na kuno, pero hindi ginagawang halimbawa o tinutularan si Hesukristo. Hindi naman lahat. Ano bang halimbawa na tutularan kay Hesukristo na makikita natin dito sa ating binasa? Talatang 17, sinabi rito, sila'y nagpasimulang makiusap kay Jesus na lisanin ang puok nila. Pinaalis na siya. Parang may kaiba. Isipin, gumawa na ng mabuti sa lugar nila, pagkatapos, pinapaalis na siya. Anong makikitang halimbawang tutularan kay Jesus? Hindi niya ipinilit ang sarili niya. Hindi yung kagustuhan niya ang ipinilit. Hindi siya nakipagtalo. Hindi niya sila pinagalitan. Pasakay na nga sa bangka. Paalis na, talatang 18. Hindi siya gumamit ng kapangyarihan na pilitin sila na maniwala sa Kanya. Samantalang siya yung may control ng lahat ng bagay. Ano pang makikitang halimbawang tutularan kay Jesus? Nagpakababa siya. Pilipos 2:8, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin. Ano pa ang makikitang dapat nating tularan? May malasakit sa kaluluwa ng tao. Kahit siya ay pinaalis, hindi maganda yung kanyang pagtrato,
Pero dahil alam niya na kapahamakan ang sasapitin ng mga tao, nagmamalasakit siya sa tao. Ano pa ang dapat nating tularan? Mahabagin siya sa mga taong nagkakamali. Nagkamali na sila ng desisyon Pero hindi niya sila sinabihan na lumayas kayo. Hindi niya. May mahabagin siya sa mga nagkakamali. Bagamat, hindi niya pinalalagpas kung ano ang ginawang mali. Hindi pinalagpas yung mga gawa ng dyablo. Church, mga kapatid, kung isa tayo sa kinaawan, kinabagan, tularan natin si Jesus, maging Christ-likeness tayo. Roma 8:29, sinabi roon, maging katulad natin. Isa pang halimbawa, natutularan na makita kay Jesus, hindi niya pinanghinayangan ang 2,000 kawan, kapalit ang isang tao na nangangailangan ng kagalingang pisikal at higit sa lahat ay ang kagalingang espiritual, ang kaligtasan. Sa tiyak na kaparusang walang hanggan. Si Jesus ay hindi makasanlibutan. Ang mahalaga kay Jesus hindi material, hindi yaman ng mundong ito, kundi pumarito sa lupa para sa mga kaluluwa ng tao na mapapahamak. Church, mga kapatid, ito rin ba ang mahalaga sa atin? Kaligtasan ng kaluluwa ng tao? Nakikita ba natin ang mga maraming tao sa ating paligid na nangangailangan din ng kaligtasan sa tiyak na kapahamakan walang hanggan? Pansinin natin, ang winasak ni Jesus ay ang gawa ng demonyo sa tao, hindi pati tao ang winasak. Gaya ng dyablo, no? Yung winasak, hindi yung tao. Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Espiritual na kasaganaan, hindi bandel-bandel na pera. Mahalagang tularan ang mga halimbawa ni Jesucristo sa pagsunod sa Panginoon. Bakit? Dahil mayroon siyang layunin kung bakit tayo kinaawaan o kinabagan. May layunin siya. Malinaw ba sa atin ang layunin niya kung bakit tayo kinahabagan, kinaawaan sa dati nating kalagayan na maruming pamumuhay? Hindit natapos na tayo'y kinahabagan, kinaawaan, ay okay na tayo. Tapos na. Hayahay na ang buhay, hindi pa tapos. Anong layunin o purpose ni Jesus? Bakit hindi niya isinama ang lalaking pinalaya niya sa masamang espiritu? Talatang 18. Dahil pinaalis siya nang sumasakay na siya sa bangka, ang lalaking inaalihan ng mga demonyo ay nakiusap na siya'y isama siya. Pansinin, talatang 19. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya, umuwi ka sa inyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paanong kinaawaan kanya. Dito natin kinuha ang ating topic. Ito pala ang layunin o purpose ni Jesucristo kung bakit dapat natin siyang tularan.
may ibang ipagagawa ang Panginoon. Nagbigay siya ng misyon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na paupo-upo lang tayo na wala tayong misyon. No? Sa kanyang kinaawaan o kinahabagan na lalaki, sa halip na isama ay pinauwi niya ito sa lugar nila sa Decapolis, talatang 20. Anong ibig sabihin ng Decapolis? Ay 10 lungsod. Kaya ang lalaking pinagaling ni Jesus ay nagpatotoo sa 10 lungsod na malapit sa kanilang tirahan. Sa silangang bahagi ng dagat ng Galilea para ipatotoo sa kanyang mga kasambahay at kapitbahay ang nangyari sa kanya. Karamihan sa mga Kristiyano na kinahabagan o kinaawaan ay tinawag na sumunod, maglingkod at magpatotoo tungkol kay Hesukristo, lalaki at babae. Hindi man lahat ng Kristiyano ay tinawag na pastor na mangaral, pero lahat na kinaawaan, kinahabagan ay tinawag na magpatotoo tungkol kay Hesukristo. Kung tunay na kinahabagan tayo at kinaawaan tayo ni Hesukristo, laging pangunahin sa buhay natin, ipatotoo sa iba si Hesukristo. Kung hindi tayo nagbabahagi sa iba tungkol kay Hesukristo, abay may malaking question po yun. Ikaw ba talaga ay kinahabagan o kinaawaan na hindi mo man lang ipinapakilala si Kristo? Saan ba tayo magpapatotoo? Nandito rin ang sagot sa talatang 19. Ang sabi, umuwi ka. Ibig sabihin, saan siya uuwi? Sa bahay nila. So, ibig sabihin, una, ang pamilya. Sa bahay nila. Ay, siyempre, natural. Tandaan natin, yung pagpapatutuo natin, kailangan din naman na makita sa buhay natin. Dahil baka mamaya, ang galing-galing nating magpaliwanag, ang galing-galing nating magsalita, pero yung buhay natin na nakikita nila, ay palpak naman. So, sino maniniwala? Mahirap. Anong sabi? Ibalita sa kanila. Ikalawang dapat nating bahaginan, mga kaibigan. Kakilala ng mga kaibigan. Ibalita sa kakilala, no? Ngayon, social media na yung gamit. Napakabilis na. No? Isang pindot mo lang, nakarating na ng Switzerland o kaya Italy o sa Japan o sa ang bilis. At sabi pa rito, ano ba ang ipatotoo? Minsan ganun, nagtatanong tayo, saan ba ako magpapatotoo? Una muna, umuwi ka sa bahay, sa pamilya. Ano ba ang ipapatotoo ko? Narito pa rin sa talatang 19 ang sagot. At ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon. Panginoon, Hesukristo, ang ipatotoo natin. Hindi yung ipatotoo yung tao na kilala. Bagamat ngayon maraming nagpapakilala dahil siyempre alam naman natin na malapit na yung eleksyon, no? So ano yung sabi? Ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon. Yung ginawa ng Panginoon ang ibalita natin, hindi yung ginawa ng tao ang ibalita natin. Ano pa? At kung paanong kinaawaan kanya. Ibig sabihin, paano ba tayo kinawaan? Ibig sabihin, dapat na mapapahamak na tayo, mapaparusahan na tayo, pero naawa siya, hinango tayo doon sa kalagayan ngayon. Ngayon, buo na ang Biblia, napakaraming ginawa ng Panginoon na nasulat, plus sa ginawa sa sarili natin na tayo'y kinahabagan at kinaawaan. Sa pagtatapos,
may dalawang uri o klase ng buhay ang ipinapakita ng ating pinag-aralan. Sana makuha nyo. Unang uri ng buhay, ang kalagayan ng buhay ng wala pang Kristo, walang direksyon ang buhay niya. Ikalawang uri ng buhay, ang kalagayan ng buhay na mayroon ng Kristo, may malinaw na direksyon ang tinatahak sa buhay. Pagsusuri sa ating sarili, saan uri sa dalawang kalagayan ng buhay na nabanggit ang ating kinabibilangan ngayon? Tayo mismo ang makakasagot sa Panginoon. Sa Diyos ang papuri, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat at ipinaunawa mo sa amin bilang mga kinahabagan mo at kinaawaan na ito pala ang aming tatahakin. Malinaw, O Diyos, na ipinaliwanag mo sa amin kung ano po yung layunin mo kung bakit narito po kami. At tulungan mo po kami, Panginoon. Hindi namin to kaya kung wala yung pangunguna at tulong. Panginoon, maraming salamat. Nawa, O Diyos, patuloy namin itong baunin sa aming buhay at patuloy pong makita mo ito sa buhay namin. Muli, ito po ang samo namit dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.